Hindi daw kondisyon yung makina dahil meron daw ibang cylinder na hindi gumagana. Kaya eto yung paliwanag ko, tambutso lang talaga ang nagkaproblema. Ilaw na pang malakasan na kayang paliwanagin yung buhay mo. At shock na hindi matagtag at kaya pang payamanin yung motor mo. So ayun, ito yung sinasabi nila na hindi daw kondisyon yung makina dahil hindi daw gumagana yung ibang cylinder at hindi daw nakasynchronize yung carb. So ito lang talaga yung problema niyan. Yung tambutso niya dito is may singaw, kaya papalitan natin ng isa pang tambutso at ipapalit natin. Yan. So pagpalit natin, sure ball na wala ng singaw yan. Kaya all goods na yung makina niyan. Alright. Kaya binaklas ko na agad yung tambutso para mapalitan natin agad. At matesting natin kung meron bang nagbago sa tunog ng big bike. Kaya start na natin kung meron na nga bang nagbago. Ito yung sinasabi nyo na sabi ko may singaw lang yung tambutso. So ayun yung tambutso. So start natin. So ayun, dahil na-focus tayo dito sa big bike, so ito naman yung gagawin natin. So ayusin lang muna natin yung NMAX natin kasi mabiyahe tayo ng malayo. Syempre kailangan natin magkabit ng ilaw. Tapos palitan na rin natin itong shock para mas maganda yung performance nya. Pero maganda naman na yung performance na ito. Meron lang ako nakitang mas maganda dito sa TRC na shock. So yun yung tinatawag nila na Gold Series. So gold na yung inner tube nya. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura nya. Ayusin lang natin tong NMAX. Linisan muna natin kasi maulan yung panahon. Linisan muna natin to para malinis naman at presentable tingnan kapag ginawa ko na. Ito yung ikakabit natin na shock. So ito yung itsura nya. Yan. Naka-lighten siya tapos gold series na. Gold yung inner tube. So tinawag ko lang siyang gold series kasi. So TRC din ang gumawa niyan. Kaya ikakabit na natin to. Ito yung mga bagong model nila na pang NMAX. Alright. Tapos lalagyan na rin natin siya ng Zenlo EXL original or Excelab. So ito yung original ng Zenlo. Sa kailangan may makita kayong EXL or Excelab. Yun yung original ng Zenlo. So yan, makikita nyo may bubuyog. Tapos itong model na to is M5 LED shield driving light. So ito yung itsura. So open natin. Yan. Ayan yung itsura nitong mini driving light natin na M5. Yan. Powered by Zenlo. Yan. EXL Zenlo or Excelab Zenlo. Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas to. Sana gabi, mas maganda pag gabi para makita ng mas malinaw. So ikakabit natin dyan sa ating NMAX. Kaya binaklas ko na agad yung tapalodo para mabilis natin makabit yung shock. Kailangan na rin natin baklasin yung caliper pati yung speedometer sensor sa shock. Syempre kailangan na rin natin baklasin yung kaha pati yung headlight para isang gawaan lang. Maglalagay kasi tayo ng ilaw para mas maliwanag yung dadaanan natin. Ito yung kakabit natin na mini driving light or auxiliary light. Ayan. So ayan, makikita nyo na premium talaga yung lagayan niya pa lang. Ito yung mga ilaw. Ayan, may sariling lagayan. Ayan. Tapos ito yung bracket niya. So sa loob, andito na rin yung bracket. Ayan.
Yan yung bracket, tapos nandito yung mga wire. Bali, ito yung ikakabit natin na relay. Siyempre kailangan may kasamang relay yan. Tapos meron din tayong switch from Zenlo. Ayan, meron na rin siyang sariling switch. So universal siya. Pag bumili ka is may bracket na siyang kasama. Pwede siyang left and right. Ayan. So depende na sa'yo kung paano mo ilalagay. Halimbawa gusto mo sa kanan o gusto mo dito sa kaliwa, kasi ilalagay mo sa side mirror, nasa kaliwa siya. Then kung gusto mo naman sa kanan, baligtarin mo lang tong bracket. Ayan, malalagay mo na siya sa kanan. Alright. Kaya kinabit ko na muna yung shock para dire-diretso yung trabaho. Baka kasi mamaya kapag nagbaklas ako ay matamaan yung bracket na ilalagay ko para sa ilaw. Yung ikakabit pala natin na ilaw, kayang paliwanagan yung iyong buhay. Yung daanan. Naikabit na natin itong TRC na shock. So lighten yung baso, tapos gold yung inner tube. Tapos pwede kayong mag-adjust dito sa ibabaw. So ayan, may adjustment dyan. Madungis lang talaga yung motor ko dahil nga yung tapalodo natin is walang extension. So balik tayo dito. Ayan, so dito ina-adjust, pwede mo siyang palambutin at pwede mo siyang patigasin. Ayan, dyan mo lang i-adjust. So adjust natin. Bali ang ginagawa ko sa pag-adjust na ito is lahat muna is ginalagay ko sa negative. Pag tumodo na sa negative, tsaka ako siya bibilangin pa positive. Ayan. So ganun lang naman yung ginagawa ko para matansya ko kung okay na ba yung lambot na ito. At dahil okay na, kinabit ko na agad yung max para maitindig na natin ng maayos. Syempre ikakabit na rin natin yung caliper pati yung speedometer sensor para makita ng maayos. Kabit nito is madali lang dahil meron na siyang kasamang harness na built-in. So ito yung harness nila na Zenlo din. Ito lang yung wiring niya. So ayan, pakita ko sa inyo. Yung dalawang dulo is may negative tsaka positive. Ito ilalagay mo sa baterya. Tapos ito yung pinaka ignition niya. Tapos itong tatlong wire na to is para to sa switch. So dyan mo lang ilalagay yung switch. Ayan, diretso na yan dyan. So pagkasalpak mo dyan, ayan, may switch na siya. Tapos itong kulay blue naman, ito yung nilalagay sa passing. So pwede siya sa busina or sa passing light mo na halimbawa magpapassing ka. Kung wala namang passing yung switch mo, doon mo ilagay sa busina. Sa busina mo siya ilalagay para magpassing. So ito try natin or pagkabit na lang para maituro ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. Tapos yung dalawa dito is papunta lang to sa ilaw. Itong dalawa, sa dalawang ilaw lang. Para safe din yung ilaw natin, lagyan na rin natin ng relay. Yan, lalagyan ko siya ng relay para safe yung ilaw natin. Kaya kinabit ko na agad para makita nyo na agad yung resulta. Bilisan na lang natin dahil lumahaba na yung oras niya. Nilagay ko na rin yung bracket para mailagay ko na rin yung kaha niya. At dahil nakabit ko na yung ibang ilaw at yung tapalodo, ikakabit ko na rin yung ilaw niya para matesting natin kung gumagana na ba talaga. Ang kagandahan dito sa M5 Plus is pwede siya sa mga sasakyan, sa big bike, sa sports bike. So lahat universal siya, pwede rin sa mga truck. So meron siyang extra bracket. So hindi ko na nakabit kasi hindi ko naman kailangan. Ito yung na-adjust eh. Pwede mo siya dito, pwede mo pa ganun kung nandito yung bracket mo. So yan yung itsura niya. Kaya testingin natin sa liwanag, tapos mamaya sa madilim naman. Ay. Sino? Sa parte na to is medyo madilim at medyo uulan na. So bilisan na lang natin, buksan natin yung ilaw. Yan, so ganyan siya kalakas. Tapos yung high niya. Yan, sobrang liwanag mga tol. Alright. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Sana'y nagustuhan nyo yung mga kinabit ko. Kaya salamat sa panonood. Ingat!